babae ang naghuhugas ng mga pinggan. Mula sa maikling kwento na one woman wash the dishes ni Filomena Colindrino. Isinaayos para sa dulang kwento ni Professor Lic Agudo at isinalin sa wikang Filipino ni Binibining Nerissa Sarmiento. Sa bayan na Santa Rosa ay may nakatirang mag-asawang nagngangalang Hugo at Imelda. Tuwing sila kakain ay lagi na lamang nilang pinag-aawayan ang paghuhugas ng mga pinggan. Tuwing tatanggi si Hugo, ay pagkagalitan naman ito ni Imelda. Kung ano ng pangalan tinatawag niya kay Hugo. At kung huli sasagot, ay tutugisin ni Imelda ang pobre si Hugo ng walis ting. Tatakbo naman si Hugo sa bahay na kanyang kumpadre. At doon na babalipas ng galit ni Imelda. Nakasanayan ng tawagin ng kanilang kapitbahay ang bugnuting si Imelda. At si Hugo. At nang malapit na silang matapos kumain, matigas na sinabi ni Kahugong na ayaw ko na maghugas ng mga pinggan. At sino ang mapagtanong ni Kamalda? Ako? Aba, maghapon na nga ako nagtatrabaho sa bukid. Bagay na bagay. Ayaw ko na maghugas ng mga pinggan. Tumayo, si Kamalda. Opo. Ayun. At hinarap si Kahugong. Malalaki ang kanyang braso. Mataba yata siyang babae. Malaki rin ang kanyang boses. At sinan Hugo ang paghugas ng mga pinggan. Ang kanyang tanong. Natakot si Kahugong. Siya yung nanginig. Ikaw ang babae. Ikaw dapat ang magtrabaho dito sa bahay. At anong gagawin mo? Ang kanyang tanong. Matapos mong manitali ang kalabaw sa gawin, parang minari ay mahihiga ka na lamang. Nahilas na yun. Ako naman. Nilinis ng bahay at naglayas ng sarili mo. Hindi ka mabunod ng sakit. Lahat ng mga gawain ng alila, inako ko na. Tapos kaya, alam mo sa pinggan na pinagkainan mo. Nagtaas ang boses ni Kamaldang. Nangilit ang luha sa kanyang mga mata. Si Kahugong at ang kanyang walis, kinuha ang walis. Tinangat ito at pinagod si Kahugong na nagsisigaw na. Ikaw! Tamad na ako! Sinuot si Kahugong sa ilalim ng mesa. Lumabas ko na yan! Labas! Bakit? Hindi! Huwag mo ako kapalusin! Lumabas ko na yan! Tamad! Tamad! Hintay! Huwag mo ako hampasin! Inaisip akong paraan upang malutas ang problema sa paghuhugas ng pinggan! Lumabas ko na yan! Lumabas ko na yan! Labas! Bakit ako sabi na iyong pagkalalakis? Hindi yan parang susak ng iray sa ilalim ng mesa! Itago mo muna ang iyong walis! Tinago ni Kamaldang ang walis sa likod ng pinto. Umupo si Kahugong sa harap ni Kamaldag sa mesa! At sasabihin niya ang kanyang tanong habang nakataas ang kanyang mga mata. Wala nating pagkawayan ang paghuhugas ng pinggan. Kasundo tayo. Una, magsalita pagkatapos kong sabihin ang salitang umpisa
ay siyang laging maghuhugas ng pinggan. Ganun lang, ang unang nagsalita, ang siyang maghuhugas ng pinggan, manayok at tumali, lagi. Ha? Dapat nagsalita ka sa mga kataga sa akin o kanino man o sa alin man ang siyang palagi maghuhugas ng pinggan. Babaeng babae po. Kahit isang linggo, ikaw, hindi, kahit ng kalabang kinakausap ko. Alam ko na. Oo, sige. Yan, nasa Denver. Handa ka na ba? Hayop si Ricardo. Hapon, ligaw mo! Sorry, nasaan ka? Umupo ng tuwid si Kamaldang sa harap ni Ugo. Itinamo ang ulo, itinigon ang bibig, at bumulala si Kaugong na Umpisa! at sila'y kapwa tumahimik. Nagtitigan sila sa harap ng mesa, hindi pa nahugas ang mga pinggan, baso, at mga kutsara. Ayaw nilang iwan ang isa't isa. Sa takot na baka magsalita ang isang man sa kanila. Nagtitigan na lamang sila. At di nagtagal, umiyaw ang pusa na tila naghahanap ng pagkain. Sino man kinakaupo at kamadang ay hindi nagbigay pansin sa kanyang iyaw. Lumundag ang pusa sa mesa. Dinilaan ang maruruming pinggan. Hindi ito pinugaw ni Kamadang at gayon din ni Kaugong. Hinimot na pusa ang mga pinggan. Tumalon sa may kawali. Dinilaan ang kawali. Nasagi ang kapitera at nagtapo ng laman. Ngunit hindi ito pinansin ni Kamadang at Kaugong. Ang pusa ay natulog sa ilalim ng mesa. Unti-unting lumubog ang araw. Ngunit patuloy pa rin silang walang kibuan. Halos namumupo na ang kanilang mga mata sa pagtititigan. Basang-basa na ang kamiseta ni Kaugong. Pinagpapawisan na rin ang noo ni Kamaldang. Tumutulo sa kanyang pisngi at pumapatak sa kanyang dibdib. Biglang tumawag ang kapitbahay. Laging malutang. Madre! Hindi sumagot si Kamandang. Muling tumawag ang kapitbahay. Madre! Maring Bandang! Meron naman ako ng planta! Di umimik si Kamandang. Tahimik lamang siyang tinignan ni Kaugong. Siguring walang tao ang narinig nilang sampit ng kapitbahay. Pero bakit may hagdan dito?
Pagpalay, batid ni Kaugo na bumikit si Kamaldang para maiwasan ang kapitbahay. Ang kanyang mga mata. Galit na galit si Kamaldang sa pakikialam ng mga kapitbahay. Nataranta ang kumari at sinundo ang albularyo. Ang dugong sandinag. Nang makita na ang mga asawang walang kainikinig, siya'y sumigaw. Sila'y pinukulong! At inutos sa mag-asawang pinukulong. Humiga! Umalustot siya at natulog pa. Ngunit itong si Kamaldang ay di umalis sa kinauupuan. Aha! Hello, Mars? Dito siya, Mars. Dito siya. Ang espiritong lumulubog sa mag-asawa'y tila matigas ang ulo. Kailangan paglabanan ko ito. At nilabas mula sa isang pulsikot na lagi niyang daladala. Siyang nagawin ng sapat. Isang puto na kaneta at kaunting apog sa isang kulit na bote. Pinili ang may pare-parehong tubo ng ugat. At hinagis na siya ang ay siyang labungang palo. Kung nakawalang espiritu ng nagkasawa, ang kanyang sabi, sino ba nga? At ipinutos ang kanyang palad. Siguro nung may mapulang laway at minatahan ng krus. Ang nota! Ang noo! Oo, Kaugo! Saan maano? At may nota! Ah! At si Kamaldang! Walang nagsalita man lang. Si Kaugo. Hinila ni Kamaldang ang hintutulo ng kalbularyo at pinilipit. At tinawi ang kanyang kabal. Sumikat ang Lumapit ang albularyo sa nakalikang Kaugo. Shortcut na. Ang diba? Ang pangalan ni Kaugo. Nang dahan-dahan at naman. Magbalik Kaugo! Magbalik Kaugo! Magbalik Kaugo! Magbalik Kaugo! Magbalik Kaugo!
Magbalik ka, malta. Uy! Miguel! Miguel! Uy! Hindi sumagot si Kamalda! Ang gabi sumapit sa naitakot ng bayan. Ganoon na lamang ang takot ng mga taga-baryo dahil sinabi ng albularyo na maaaring malipat sa mga taga-baryo ang kulam at hindi lang basta sa mag-asawang Maltang at Ugo. Muli nilang tinawag ang mag-asawa sa umpisa'y mahina. Magbalik ka, Ugo. Magbalik ka, Ugo. Magbalik ka, Maltang. Magbalik ka, Ugo. Magbalik ka, Maltang. Magbalik ka, Ugo. Hindi ko alam ang nangyari! Tagal ng aking pagiging albularyo. Ngayon ba nakagsan ko? Ganito kalala ang kulam. Sa pakiwari ko sila'y patay na! Yan ang iniwan ng espiritu at katapuluhan. Tuluyan ang umiyon ang kanilang espiritu sa kanilang lupa. Ang tanging magagawa natin upang pagkakalan ng kulam ay ang ilibing sila! Bumangon ka, Ugo. Yung utang mo! Yung utang mo! Yung utang mo, Ugo! Bumangon ka! Yung utang mo! Yung dinadala ko, Ugo! Ikaw! Ikaw! Ikaw yung nitong, Ugo! Ugo! Yung utang mo! Agad niyang inutos sa kapitbahay na gumawa ng katapul bago kumalat ang ulam. Hindi nagtagal ay natapos ang katapul. Nayari sa pamaya. Ating inilibing sa pagsikat ng araw. At ang iba'y magbabantay ngayong gabi. Binuhat ng mga kapitbahay si Kaugong at inihiga sa kanyang ataon. Sa loob ni Kaugong, siya na ang mananalo. Hindi siya takot na ilibing. Babangon siya sa hukay pag-alis ng mga kapitbahay at tatakutin niya ang mga ito
bakit babae ang naghuhugas ng pinggan? Sa inyo, sa bahay nyo, sino ang naghuhugas sa inyo ng pinggan?